si Marisa po, humingi po ako ng tulong na pag December po mapabago po yung buhay namin po, ang bahay ko po mapaayos. Ako po nanghihingi po sa inyo ng tulong. Maraming salamat po. Galing. Ayan, sa lahat po ng mga nakikinig natin. Ito po yung bahay ni Nanay Marisa. Dinalikan ko po siya kasi nakadapa. Ngayon ang ano natin, kung ang wish niya, sa wish man lang niya, yung kahit man lang ito makatungtong, may division, yung parang habong lang, kahit nakatungtong lang dito, na at least, kahit paano maayos naman ng konti ito ganito. Okay. Sabi nung caretaker dito, nasa 15,000, pwede na natin magawa ng bahay ito. At mga kapatid, nananawagan ako kung sakali man, baka naman, tulungan natin na magkaroon man lang ng kahit maiba ang itsura ng bahay. Bahay man lang kung tawagin, itong kay Nay Marisa. Si December, makaranas man lang siya ng kakaibang klase ng tulugan. Gano'n, so, sabi nung naggawa, 50 kasi ito, kung titingnan natin sa kabila, yung ginawa is 20 daw yun eh. Yung ginawa 20. So malaki naman yun. Dito kay Nanay maliit lang kasi hanggang dito lang. Ito lang yung pinapayagan ng caretaker. Para makaayos na sila. December may matutulugan sila. Sana ho, may mantik sa kwentong ito. Dito po sa bahay ni Nanay. Okay, sana ho, may mantik naman ng puso. Na mapasaya natin si Nanay Marisa pagdating ng Pasko. Maraming salamat po. Humingi po ako ng tulong na pag December po mapabago po yung buhay namin po, ang bahay ko po mapaayos. Ako po nanghihingi po sa inyo ng tulong. Maraming salamat po. Galing. Ilang taon kayo na ganyan ang sitwasyon nyo dati? Ilang taon kayo? 4 years. 4 na taon. Opo. Na ganun ang ano ninyo. Ano yun? Pagka pinapalitan nyo na lang ng habong. Nang marinig ko ang kanyang sinabi ay halos madurog ang aking puso. Akalain mong sa 4 na taon ay nagtiis siya. Manirahan sa ganyang klaseng barong-barong. Buti na lang napadpad ako sa lugar nila upang mamahagi ng ayuda. Buti na lang nakita ko ang sitwasyon ni Nanay Marisa, na kung saan sa pagkakataong ito, babaguhin natin ang kanyang buhay. Nagulat ako nang isang PM sa messenger ang aking nakita. Isang taong sumagot sa hamon o sa hiling ni Nanay Marisa. Sobrang tuwa ko ng mga bagay na yon, ng mga oras na yon, sapagkat ginamit na naman ang ating channel upang maging daluyan ng biyaya. Narito tunghayan natin ang kwentong pinamagatan nating bahay. Okay, so ngayon ay binili na po natin yung mga materyales para sa bahay ni Nanay. At binayaran na po natin. Aantayin lang natin ang delivery. Sa araw na ito, uumpisahan po natin ang paggawa ng kanyang bahay.
Kaya ito po yung biggest accomplishment na nagawa natin this year. Subaybayan nyo po at samahan nyo po kami para matapos natin ang magandang regalo nito para kay Nanay Marisa. Mabuhay po tayo. So nandito po tayo ngayon at namili na po tayo ng material para po kay Nanay Marisa. Ayan po si Ma'am. Pinakwenta na po natin. Tawag nito. Ayan, yay! May kulay blue kayo, nakakulay, no? Kulay blue. Gray. O, pwede na yun. Tapos, 2 liha. 1/4 na papo. 1 liha. Hatachi. Hachi. Opo. Oo, ano lang ha, 1 liter lang ha. Ayan, ready na. Matagal pa daw sasakay yun. A few moments later. So, nandito na ang mga material ni Nanay. Ito na. Sige. Ito sa po sa ilalim. Okay. So, ayun. Ito po, gigibain na yung bahay niya. Ayan, ginigiba na. So, ito na yung katuparan sa pangarap ni Nanay. At least, makita natin, yan, tatanggal na sila. Tinatanggal na. Kasi tingnan nyo naman ho. Simulan na natin yung bahay ni Ate Marisa. So, sisimula na. Patayin natin yung bahay. Ilan yung bahay niya? Bahay ni Boss Taong Gala. Boss, kaway-kaway, Boss. Hello. So mula po sa araw na ito, mga kaibigan, ay ito na po yung sabi po nga ay isang pamaskong handog natin kay Nanay Marisa. At hindi na ho niya mararanasan ang hirap ng pagtulog, no? Kasi tingnan niyo naman ho yung kanyang sitwasyon, no? So ngayon ho ay gagawin na pong bahay natin talaga. Okay. Itong kanyang tutulugan. Kaya maraming salamat din. Thank you so much din sa napakabuting puso, ano, na tumugon. Ayan, binabaklas na po. Tay, ingat po kayo, baka makuryente kayo dyan. So, ayan. Binabaklas-baklas na. Dito tayo. Ayan, binaklas na po yung kanyang tahanan. Para at least ngayon po ay magagawa na natin na kahit papano magawa natin ng tahanan to. Ano na lang, parang kinakarate-karate na lang, ha. Pupunta kuya, abroad ka na ba? Siya po ang asawa ni Nanay Marisa. Ayan. Kaya pangalan nyo, tay? Joseph. Si Sir Joseph. Ayan. Si Kuya Joseph po ang asawa ni Nanay Marisa. Mamaya-maya ho ay i-interviewin lang natin at nililinis na kasi hinahabol natin ang panahon. Usually paghapon dito ay naulan. Kaya sana bago maulan ay mabuo natin itong kanilang munting tahanan. So, nung tinanggal na po yung habong, yan na po yung itsura ng bahay. Kita mo, kalain mo yun. Sobrang grabe na sira po na. Ano, ayan o. Sobrang grabe po ang kaya nga ho sobrang saya ngayon ni Nanay Marisa at sa na. So ayan, malinis na. Okay, tingnan natin.
Abangan natin in a few days lang siguro. O paano natin, tingnan natin kung makakaya. Kasi umuulan, so dapat matapos ito ngayon. Hapon may matulugan sila. Kaya samahan niyo ako guys, abangan niyo po kung paano natin gagawin ang bahay ni Nanay Marisa. Huwag lang sanang umulan ngayon. Lord, huwag mo munang paulanin ngayon para ng araw na ito po si Nay Marisa. Okay, Nay, ano hong pakiramdam ngayon na nagkatotoo yung wish mo? Masaya kayo magkaroon ako ng magandang tulugan. At nagpapasalamat po ako sa nag-sponsor sa akin at lalo-lalo na lang tumulong sa akin, sa Lord. Maraming salamat po. Magpapasko ng bahay ko maganda na. So at least ngayon ay magkakaroon kayo ng pakiramdam na iba na rin yung Pasko siguro ninyo kaysa mga nagdaang Pasko. Kasi iba na rin yung tulugan ninyo. So ang ko lang is patuloy lang tayo manalangin kasi nandyan lang ang Diyos nakamasid sa atin, no? So siguro mamayang hapon or bukas gawa na to. Ha? So, ayan. Congratulations at talagang salamat sa ating mga panalangin na natugunan ang inyong hiling na magkaroon ng bahay. Ha? Thank you very much. Guys, nandito tayo ngayon at eto na, inuumpisahan na natin ang paggawa sa bahay ni Nay Marisa. Of course, thank you so much, maraming salamat po sa ating butihing sponsor, Ma'am Presicato. Napakabuti nyo po, maraming salamat po sa pagtugon para po mabigyan natin ng ma-improve natin yung bahay ni Nanay Marisa. Napakabuti po ng puso nyo. So ito na po, nag-uumpisa na ang paggawa. Abangan nyo po, maya-maya ho ay bukas siguro at least tapos na ito, makakatulog na ng mahimbing si Nanay Marisa at ang kanyang pamilya. Maraming salamat po. Again, Ma'am Presicato, napakabuti niyo po. Ano na tayo ng bubong? Pero na. Nako, pwede. Mato. Nakakatulog sila ngayon. Na-forma na. Nagkakakulay na. So, ilang dingding na lang to. Parang gamit na ng aircon. Kaya malapit na. wow. Dati umalis sa bahay. Makakatayo na sila. Nakakatayo na dito. Tingnan mo. So at least kahit paano, bahay na kung tingnan. Okay. Okay, magandang araw mga kaibigan. So ito na po. At least nakita nyo na ho, may dingding na. So siguro, bukas ho pagbalik natin, magaganap ng buo ang bahay ni Nanay Marisa. So maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat ng nanalangin. Sabi ko nga, ito ay isang napakagandang regalo para sa Pasko ng isang pamilyang nagtiis sa loob ng 4 na taon sa kanilang dampa, no? Na kung ngayon ay nabigyan natin ng buhay at naipadama natin ang Pasko, ang diwa ng Pasko sa maagang pagkakataon. Maraming salamat po sa tumulong at abangan niyo po ang kabuuan nito. Bukas po, babalik kami rito. So makikita na ninyo ang kabuuan ng bahay ni Nanay Marisa. Maraming salamat po at tunay nga po ng buhay ang Diyos. Sabi ko nga ba ho,
Kapag nananalig ho tayo, kapag naniniwala ho tayo, kapag nananampalataya ho tayo, tunay na ibibigay sa atin ang biyaya ng siksik, liglig at tag-uumapaw. Mula po rito, sa binupong tahanan ni Nanay Marisa, maraming salamat po. Hanggang sa muli, Taong Gala po, lagi nagsasabing always believe in God and always believe in yourself. Mabuhay.